Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin is logical operators using Java programming language. So, ano ba ang logical operators? Para hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa at simulan na natin agad guys. Open natin yung ating mga code editor na gagamitin para mapaliwanag ko sa inyo ano ba yung logical operators at paano siya gamitin sa Java. So as you can see guys, eto na yung ating boilerplate sa Java at meron na rin tayo dyang title. Okay? So ngayon, explain na lang natin. I-explain ko muna in English tapos bibigyan ko kayo ng example para maintindihan ninyo. So pag sinabi nating Java logical operators, ang ginagawa nito is nagko-combine siya ng multiple Boolean expression. Tapos nagre-return siya ng Boolean result. So paano natin to iintindihin guys? So kung naalala ninyo, sinabi ko dati guys na pag sinabi nating Boolean, ito yung mga klase ng data types na merong dalawang value, true or false. Ngayon, pag pinag-combine natin sila, magre-return siya ng true or false then of course, di ba? Paano to? So bibigay ko sa inyo yung mga operator para magkaroon tayo ng idea. Merong tatlong klase ng logical operators guys. Meron tayong tinatawag na N, yan, kumbaga sa Tagalog at, diba? Ang code na ginagamit kapag ka N ay dalawang N. Yan yung code ha. Ito kumbaga, ito yung operator, tandaan ninyo. So ang ibig sabihin, pag nakakita kayo ng ganito sa code, ibig sabihin yan N or at. So lagay tayo. Basta at na yan. Lagay na nga lang natin sa Tagalog at. Diba? Anong ginagawa niyan? Anong ibig sabihin pag sinabing N? Ibig sabihin yan, kailangan both are true. Bakit kailangan both are true? For example guys, punta na tayo sa coding para mapaliwanag ko yung N, ha? Yung at. So punta tayo sa loob yan. Dito tayo magko-code. Nagko-compare tayo ng dalawang value, dalawang boolean. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, combine ng multiple boolean expression. O sabihin natin dalawa. Sabihin natin yung una is kape, pinaka-paborito kong example. Lagyan natin data types. Siyempre, dahil boolean yan, talagay mo dyan yung boolean. Data types, declare mo, tapos yung pangalan ng variable. Siyempre, boolean to, so true or false yung value. Wag muna natin lagyan ng value. Okay? Iwanan muna natin yan. Another variable tayo. Boolean pa rin. So, sabihin natin ito naman is gatas. Yan. Pantay lang natin para medyo malinaw. Ayan. Huwag din natin bigyan ng value. Okay? Pagkatapos nyan, magde-declare pa ako ng isa pang boolean. Ito naman yung result. O sabihin na lang natin sa Tagalog, binigay. Ito, maya maintindihan ninyo bakit. Ano tong binigay? Binigay na sabi ko. Tapos ang gagawin nating value ni binigay is, pag kasi kape, N. O ayan na, ginamit ko yung N kasi yan yung una nating papaliwanag. Si kape, N si gatas. Yan. Katapos, end of the statement. So meron tayong tatlong variable dito. Una, puro boolean ha. Kasi ito nga yung rules natin. Pag combine mo yung multiple boolean, ito yon, puro boolean, ang result is boolean din. So ito yung ating mga variable na boolean. Yung una is kape, ikalawa yung gatas. Tapos meron tayong isa pang boolean variable na ang nilagay kong pangalan is binigay. Ano yung value niya? Ang value niya, si kape and gatas at gatas, kumbaga. Tapos, isi-system out natin yan, syempre, para makita natin yung result. Diba? Hindi mo naman yan pwedeng pakiramdaman. So, system out that print line, tapos parenthesis, tapos ang i-print natin is yung variable na binigay para makuha natin kung ano yung result. Then, end of the statement. Ngayon, ganito. Maglalagay na ako ng end of the statement. Diba? Maglalagay na ako ng semicolon dyan. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo yung ibig sabihin ng N na logical operator or yung NN. Ayan. Ano ibig sabihin ng N? Sabi sa kanya, kailangan daw both are true. Lagay na lang natin dito is condition. Both condition are true. So ano yung condition dito? So yung condition natin dito guys is itong dalawang variable. Okay? So consider natin na isang variable, isang condition. Bakit naging condition? Ganyan guys. So pag sinabi natin condition, parang boolean din yan guys. Dalawa lang yung pwedeng maging result. True or false. Kaya natin sinasabing condition yung boolean kasi dalawa lang yung value niya, true or false. So sabihin natin, ito yung first condition natin. Si kape, yung second condition, si gatas. Ngayon, pag gagamitin mo yung N, kailangan daw both condition are true. So paano yon? For example, nang hingi ako sa'yo, pahingi nga ako ng kape at gatas. Sabihin natin, binigyan mo ako ng kape. So maglalagay tayo, true. Diba? Kasi binigyan ako ng kape. Pero hindi mo ako binigyan ng gatas. False. Pag niran ko to guys, ang makukuha nating result ay false. Ayan, nakita ninyo. So bakit false ang nakuha natin? Bakit hindi tayo nakakuha ng true? Kasi guys, kapag ang ginagamit natin na logical operator ay N, kailangan both condition are true. Tama naman, di ba? Kasi ang hinihingi ko, kape at gatas. So pag hindi mo sa akin binigay yung isa doon, mali ka. False ka. Kasi dalawa hinihingi ko kape at gatas. Sabihin natin, kung ifo-false din natin yung kape. Kumbaga, nang hingi ako, pahinga
ng kape and gatas. Kape at gatas pahingi ako. Parehas wala kang binigay. Puro false. Ano kaya makukuha nating result? So kung wala kang binigay dun sa dalawa, parehas false yung dalawa. Syempre, ang makukuha kong result sa'yo, false din. Diba? So kailan lang siya magiging true, guys? Kapag ka both condition are true. So magiging tama ka lang kapag ka binigay mo sa akin parehas. Kaya nga N ang ginagamit At, diba? Hindi pwedeng isa lang, dalawa sila. Kape at gatas. Then, ang hingi ako sa'yo ng dalawang kondisyon. Una, pahingi ako ng kape. Okay, binigyan mo ako. True. Ikalawa, nanghingi ako ng gatas. Binigyan mo na naman ako, true na naman. O dahil parehas true yan, edi, ang makukuha akong sagot, pag niran ko to guys, true. Ayan, true na kuha nating sagot. Bakit? Kasi tama na. Kompleto na yung binigay mo. Binigyan mo na ako ng kape at gatas. Nakukuha ninyo. So yun yung tinatawag natin na N logical operators. Ngayon, ang ginagamit nating code dyan is itong dalawang N. Okay? May mention mo yung dalawang variables, tapos sa gitna nila yung N. Ngayon, doon naman tayo sa ikalawang logical operator. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Tandaan nyo, meron lang tayong tatlong pag-aaralan, ha? Meron naman yung ikalawa, or naman. Oh, ito, nako, alam nyo na to. Sa Tagalog, yan, di ba? Ano ang code? Vertical bar. Ayan. Ewan ko kung alam niyo yung vertical bar, i-search nyo lang, guys. Nasa taas ng enter yan. Okay? Yan ganyan, no? Parang letter L na, mahaba. Ganyan siya, guys. Okay? Vertical bar. Dalawang ganyan naman. Ang ibig sabihin naman yan, or naman yan. Ano ibig sabihin ng or? O sa Tagalog, kasi sinabi natin totoo ka. Kumbaga, totoo ka kahit isang condition lang ang true. Ayan, di ba? Magiging totoo siya or magiging true siya kahit isang condition lang ang true. Ayan, totoo kahit isang condition lang ang true. Kung sa N, kailangan dalawa. Sa or, kahit isa lang. True na yan. Sige nga, patunayan natin. Buburahin ko ulit yung value nila, ha. Burahin natin ulit. Yan, wala ulit value. Tapos papalitan natin yung operator natin ng or. Dalawang vertical bar. Nakuha ninyo. Ngayon, pahingi ulit ako. Pahingi ako ng kape. Sige, bibigyan kita kape. True. Pahingi ako ng gatas. Walang gatas. Kape lang. Di false yung gatas. Kanina, nung niran natin yan sa N, nag-false yan kasi merong false. Pero ngayon, sa true, subukan natin siyang iran. Okay? Iran natin siya sa true. Tignan natin kung ano makukuha nating result. Ayan guys, nakita ninyo, kahit na false yung gatas, nag-true pa din yung result natin. Bakit siya nag-true? Pagpalitin natin. Paano kung walang kape? Ipa-false natin yung kape. Pero merong gatas. Ayan. Iraran ngayon natin. Kung titignan ninyo guys, true pa rin yung nakuha natin. Kahit may false. Kasi guys, pag sinabi natin na or, sa Tagalog is ibig sabihin nun, kahit isa lang sa condition ang true, true na yan agad. Diba? Logical naman yun. Diba? Pag sinabi natin, meron ka bang kape? Wala. O gatas? Meron. Sige. True yun. Diba? True yun. Kasi alin man sa dalawa, ibig sabihin. Hindi kagaya nung N or nung at. Pag sinabi natin N or at, pahingi ako ng kape at gatas, ibig sabihin, kailangan parehas nandyan. Parehas true. Diba? Pero kapag ka or, ibig sabihin, kahit isa dyan, hindi kailangan na dalawang true. Kahit isa dyan meron, kape o, pahingi nga ako, meron ka ba dyang toyo o asin? Asin man lang. Diba? Kung may toyo, true. Kung wala, true pa din kung merong asin. Ibig sabihin, kahit isa sa kanila yung true, magtutrue na yung ating result. Nakuha ninyo. Ganun ang ibig sabihin ng or na logical operator. Okay? Ngayon, dun naman tayo sa ikatlo. At naiintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So, ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Ito na yung last. Meron naman tayo guys na tinatawag na NOT. Ano yon? Not. Kumbaga sa Tagalog, nakakadali. Hindi. Oo, hindi. Ano yung code niya sa coding? So, ang code niya is exclamation point. Yan. So, anong ibig sabihin nito pag sinabi nating hindi? Parang ganito guys. Ano ibig sabihin ng mabaho? Di hindi mabango. Nakuha ninyo? So, binabaliktad mo lang. Diba? Pag sinabi mo hindi mabango, ano ibig sabihin pag hindi mabango? Baliktarin mo.
di mabaho. Ganon guys. Ganon yung not. Pag sinabi natin hindi, nire-reverse niya. Lagay natin. Reverse the Boolean value. Yan, nakuha ninyo. Binabaliktad niya yung value ng Boolean. Sige nga, patunayan nga natin. Okay, tanggalin natin lahat. Isang condition lang or isang Boolean variable lang iwanan natin. Tapos lagyan natin si kape ng value na may kape ba? True. Ibig sabihin, true, meron. Okay? Kaya natin, meron. Yan. Ngayon, ipiprint natin yung variable na kape. Pag niran natin to, makakakuha tayo ng value na true. Bakit tayo nakakuha ng true? Kasi true meron asan ngayon yung not? Ito, yung exclamation. Sige nga, lagyan natin ng not. So, dun sa variable na ipiprint natin, maglagay tayo ng exclamation point. Ayan, not. Diba? Naglagay na tayo ng exclamation point. So, ano ngayon gagawin yan? Ang ginagawa niya, i-reverse niya yung Boolean value. Okay? So, kung ang value niya is true, kailangan, pag niran natin to dun sa not true, ang lalabas is false. Sige nga, i-run nga natin. Again, tingnan nyo, true yung value ng kape. Pero nilagyan natin ng not, dapat ang lalabas dito ay false. So, i-run ngayon natin. Ayun, nakuha ninyo, lumabas yung false. Kahit true yung value ng kape. Bakit? Kasi naglagay tayo ng exclamation point. Ano ba yun? Yun yung not logical operator. Okay? There are some cases, guys, sa programming na kailangan nating i-reverse yung Boolean value. As of now, hindi mo maisip kung saan gusto gagamitin tong mga to. Which is something na hindi mo naman kailangan talaga malaman agad-agad. You just need to understand kasi along the way, makakasalubong mo yan and doon mo lang maiisip na kaya pala ganun. Kaya pala ganun. Especially Boolean to guys. True or false. So kapag meron kang program na kailangan mag-decide, ito yung mga ginagamit natin. Ano ba to? Pasado ba to o hindi? Parang ganun. Okay? So hindi mo pa kailangan maintindihan masyado. Kailangan lang alam mo yung fundamentals, yung principles. Nakukuha ninyo. Pag sinabi nating and, both condition dapat present. True. Pag sinabi nating or, kahit isa lang dyan, kahit false na yung isa. Pero pag parehas false, wala na talaga yon. False na yon kasi parehas false pag not naman, ibig sabihin nun, babalik na rin mo yung value niya. Kunyari, true, pag pinrint mo, magiging false. Okay? So, yan lang yung kailangan ninyong maintindihan. Okay, guys, I hope you learned something, guys, and if you do, please, share nyo naman to sa mga klase nyo, guys. Okay? So, help nyo yung community natin mag-grow. And habang nadadagdagan, lumalaki yung community natin, guys. Lalo kami na-inspire na gumawa pa ng mga tutorial videos. And, plug ko lang dun sa mga gusto ng PDF notes, guys. Andyan yung link sa description sa baba. So, worth yan, guys, lalo na kapag nag-aaral kayo, di ba? Alam namin na napakahirap manood ng video habang nag-code. So, maganda na nagko-code kayo tapos meron kayong notes na binabasa. Hawakan ninyo. So, I hope may natutunan kayo, guys. And gusto ko lang din kayong i-remind, guys, kung meron kayong natututunan, please wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you, idol. Ayoko nang ganun, guys. Pinakamaganda, guys, is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa, at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do, guys, please don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube namin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang, guys. Subscribe and like the video. Thank you so much. See you on my next tutorial.